mga ka-EA, support today's video, Summer Derby Race to Gigaraw Lap. So ang update, maaga nagbitaw ang BBC Club sa aming karera ngayon, 5:56 AM. So far so good, maganda panahon sa release point at the same time dito rin sa amin sa San Jose del Monte, Bulacan. Pero kagabi, umuwi ako ng bahay galing sa trabaho. Ayan, na-smash tayo. Ayan, pinapatuyo namin ni Mrs. yung aming kapote kagabi. Sobrang lakas ng ulan. So, medyo nagkakaroon ng konting adjustment sa panahon. So, nagtatagpo o nagsasalubong na si init at ulan ngayon. So, challenging race na naman po ito mga kalapatids. So, syempre, ang inaabangan natin nag-iisa nating ibon. Bagamat hindi tayo naging successful nung Bigan, Ilocos Sur, ayan, cut-off. Pero umasa tayo na makakabawi tayo. Yung update natin ng mga nakaraang vlog natin, may mga nag-overfly tayo ibon, meron bumabalik. So, nung nakaraan, meron na naman ulit isa. So, meron ulit bumalik. Ayan, ito. Yung blue bar, yung lahi ng Japan. Ayan, no. Tapang yarn. So far so good din yung ating accuracy sa pagpapabatcher no ating first batch ng Team South, which is ang mga abuyog ring banded natin. Pero meron na akong sinisilip na possible baka i-eliminate natin na isang ibon na nakaabuyog ka. Pero tentative pa naman, inoobserbahan pa natin. Kasi meron tayo ditong ibon na parang tingin ko is oversized bird. Ayan, which is ang laking ibon. Ito, si Frankie Jr. Mas malaki pa siya sa tatay niya, kay Frankie Boy. Ayan. Tapos, pero medyo naobserbahan ko, hindi siya ganun kaliksi lumipad. Kumbaga, pagdating sa YB, dapat medyo hitik sa lipad dyan. Pagkatipong pinakawalan mo talagang, di ba? Naglililikot sa ere. Pero ito, naglililikot sa poste. Ayan. Pero yan, titingnan pa rin natin yung possible na maging changes niya. So nagsisimula na rin ako magturo pagdating sa disiplina ng trapping kasi syempre patapos na yung ating summer. So ang procedure natin, next transition wala tayo north, so magpo-focus tayo sa Team South. Ayan. So ito, first batch ng ating Team South, 4 na abuyog cap ring banded. Tapos meron naman ding isa na commercial ring. Pero ayan, si White Flight. Depende pa rin sa magiging performance niya kung kaya natin siya ihabol. So, ang pinaka main naman natin dito, priority is yung mga banded natin ng club, which is yung abuyog cup na combine ng BBC. Tapos yung, syempre, yung isa sa main priority pinapangarap natin is yung MacArthur, no? MacArthur race. So, combine pa rin niya ng BBC Manila. Ayan. So, meron tayo dito isa, dalawa at pangatlo na next week makukuha ko na rin yung galing kay Sir Dennis Palma na pasuksok. Ayan, tulong sa atin sa lop ni Sir Dennis. So hoping mapabatcher natin itong susunod na batch na paaamuhin natin. 4 na ibon yun. Sana wala mag-overfly. Nag-successful naman yung unang batch natin ng mga tinuturuan ng pang south. So same as lang yung ating magiging sistema. Tama po ba yun? Po mga ka-BBC Manila, BBC Tarlac, BBC Maine, BBC Pangasinan, BBC Nueva Ecija, BBC Bulacan, gising na po kayo. Maaga po tayong magre-release. Napakaganda ho ng panahon dito. Sana maganda rin po ang dadaanan ng mga ibon po natin. Last look po tayo mga idol. Okay, 5:56. Tugegaraw, last 3 laps. Pagikabog, pagikabog. Last 3 laps. Tugegaraw. 1, 2, 3, release! Release! Ayan po mga ibon nyo mga idol. Last 3 laps po tayo. Last 3 laps po tayo. Pagikabog, pagikabog. Pagikabog, pagikabog. Ayan po sila. O, todo na, todo na. Todo na, todo, todo, todo. O, tulong kayo sa taas. Ayan po mga ibon nyo mga idol. Napakaganda ho ng panahon dito. Ayan po yung araw. O, todo, todo, todo. Todo na. Alright. A few moments later. Ronda tayo. So may mga nakasabay yung ibon natin. Hindi ko alam kung kaninong ibon pero malamang sa tropa lang din yan. Ayan, mga nagpalabas din dito si Lop ni Al tsaka iba nating kalapatids dito. Ayan. So hindi ko lang ma-distinguish kung sino na yung mga bumababa. Ayan.
So, nakikitaan ko nga ng alanganin na potential yung isang ibon natin. Yung malaki. Yung oversize. Ayan. Pero maganda ang bloodline nun. Pero yung nilabas na pulsive naman niya, na nandun, na nakasing-sing ng batch ng PHA, hindi ganun kalaki yung sukat. So, baka doon ako magre-rely, mga Arthur Banded. Etong nakaabuyog cup natin na tingin ko oversize. So, pwede siguro to sa breeding kasi yung nanay niya, si Lady Mina to, yung Javier Leyte finisher Catbalogan Daybird, tapos yung tatay naman niya si Frankie Santa Ana finisher natin, kaya maganda rin ang lipad ng mga magulang. Ayun mga kalapatids, bumaba na yung mga pinalipad natin. Ayan, so meron pang isa na nasa layasan, hindi ko alam kung nasa poste. Then total of 5 yan eh. Maya natin to tatawagin. Subukan natin kung sa isang tawagan lang magtatrap na agad itong 4. Ayan, para at least makita natin yung resulta ng mga setup natin sa kanila. Ayan. A few moments later. So ito lang yung papakain natin. Ayan. Isang takal. Hindi na natin dadagdagan yan. Tapos mamayang hapon, kalahati na lang yan. So, nandito na yung ibon natin sa bubong. Check natin kung magkukulasan papasok. Kasi ito yung pang-motivate natin kay Red Bar. Last time na binigay natin sa kanyang pares. Walang pa sa practice. Mabagal pa. Hindi pa ganun ka-alerto. Ayan na. Kukuha rin natin sa tiyaga to. Ayan, makukuha din natin sa tamang ano to, turo, pagtsatsaga. Ayan, kulang tayo ng isa. Hindi ko alam kung nakapit bahay isa nating ibon. Ayan. So ang siste, hindi ganun kadami pinapakain. And then tamang oras. Tapos kung sakaling hindi pumasok on time, wala nang kakainin. So strictly bibigay tayo ng magandang disiplina para maging maganda rin outcome nung trapping natin pag during training na. Ayan. At kulang tayo ng isa. Ayan. So sana nandiyan na sa may tabi-tabi yung ibon natin, awit. So mag-aabang ng ibon natin mamaya is si Boss ni Al na. So ang speed forecast natin, I think siguro mga 11 to 12:30. Possible, sana makauwi na maaga itong si Red Bar natin, no? And then, itong mga ibon natin is ilalagay ko lahat doon sa viewing. So, hindi sila makakapasok dito, ang maiiwan ito. Ayan. So, let's see kung magkakaroon na improvement sa pauwian natin. And then, sana hindi ganun nga kainit yung panahon para maganda yung outcome result ng ating karera.